So, yan mga Mima, hello. So, yan ang morning routine namin. Samahan nyo kami ni baby sa aming daily morning routine. So, yan, gising, tulog pa si baby. Ako muna yung nauna na magising. Kasi, wala eh. Kahit gusto mo pa matulog, kinakailangan talagang magising ka kasi aasikasuhin mo pa si baby. Ayan, nagtupi na ako para mamaya gisingin ko na lang si baby. Yung tulog na tulog pa. Yun. Sarap pa ng tulog niya. Ayan, ginising ko na para pagkagising niya, papahawa ko naman siya kay nanay or kay tatay para maasikaso ko na. Magpe-prepare na ako ng gatas niya. So yun, kahit wala pa sa mood yan, kinakailangan niya ng magising kasi maga na, kasi maaga din yung pag-iinom ng gatas niya. Yan, ano ko na siya kay nanay, napahawa ko na siya kay nanay. So ngayon, magtitimpla na ako ng gatas para sa kanya. Saka binigyan ko na rin siya ng biscuit para habang wala pa siyang lugaw, meron na ng laman yung tiyan kasi matagal-tagal pa yung lugaw niya. So ayun, prepare muna ng gatas si mami. Ang hirap pag may anak ka na, yung gusto ko matulog pero hindi na pwede kasi siyempre may aasikasuhin ka na, may baby ka na, hindi na lang ikaw yung iisipin. Siyempre iisipin mo na yung baby mo. Kahit may sakit ka, go. Ayan, binigay ko na dun sa nanay ko kasi siya na magpapainom. So ayan, toothbrush muna tayo para fresh naman tayo, para hindi ganun ka bako yung hiningay natin habang nagsasaway tayo sa baby natin mga Mima. Kaya yan, para din medyo magising yung diwa natin. So katapos natin yan, ayun, susunod natin yung paghihilamos kasi para naman hindi tayo sobrang lutang kapag may sa mga ginagawa natin, yung hindi tayo, yung wala tayo sa mood kasi tsaka yung para hindi tayo matamlay kasi yun yung para sa akin yung effect ng pag naghilamos ka sa yun yung parang fresh ka, parang kahit kung hindi ka malito, parang kapag naghilamos ka, parang magigising yung tiwa mo, lalo na may baby ka. So kinakailangan talaga maging active yung mga mo, yung isip mo, yung katawan mo. Kahit malungkot, hindi dapat ma-feel ni baby na malungkot ka kasi syempre iiyak din yan, so parang mawawala din sila sa mood. Yun yung na-observe ko nung sobrang lungkot ko. So ayun, kailangan nakasmile ka, yung positive yung thinking mo, yung wala ka masyadong iniisip kasi napapansin nila kahit hindi masyadong yung hindi nila masyadong nasabi, pero mafe-feel nila kahit hindi nila sabihin, yun, nagiging moody na rin sila. Yun yung napansin ko kay baby nung naging malungkot ako. So yun mga Mima, ayan, tapos na ako maghilamos. Ayan na tayo for the inis na tayo ng kaldero kasi maglulugaw na tayo. So dito ang lulugaw ko is yung corn sa English. I mean, mais talaga siya sa amin, sa Bisaya. Mais na bigas. So, yun yung nilulugaw ko kay baby kasi yung kanin na bigas, hindi talaga siya hiyang nung mga ilang 11 months, parang ayaw niya na, niluluwa niya na. Parang ayaw niya na talaga, sinusuka niya. Hindi talaga luwa, as in suka talaga yung hinahanap niya. Kasi, nandidiri na siya. Kaya yun, change ko sa mais. Kasi sa probinsya, uso naman yung may mais na, kanin. Saka mais na bigas. So, yun yung alternative ko para, pagkain niya. So, yun, habang naglilinis tayo, magkwentuhan muna kasi matagal tayo chat. So, ayun lang. So, ang hirap lang din na maging single mom ka, yung wala kang katulong. So, for me naman, thankful ako ang mga parents ko na sila yung kapag may
gagawin ako, pinapapahawa ko sa kanila. Sanay na sanay naman si baby kasi simula nung pag-anak ko to, yung nanay ko na talaga yung katuwang ko kasi nga wala yung papa nila. So, especially ngayon na wala na talaga. I mean, nagpo-provide. Syempre, nagpo-provide. Pero, yung as a partner, hindi na talaga. So, yun. So, thankful naman ako. Dito yung parents, umuwi ako sa amin dito sa probinsya. Kasi, galing ako Maynila, ay Cavite pala. So, umuwi ako dito. Dito ko nanganak. Thankful naman ako. Okay, yun yung decision siguro na sobrang thankful ako. Though may pagsisisi, pero yun yung parang naging okay sa akin kasi may katuwang ako. Tapos hindi ganun ka mahal sa probinsya kasi may bahay naman kami. Hindi kami nagre-renta, so tubig, kuryente lang. Tapos hindi kami nabili ng yung panggatong kasi ay yung gas kasi may panggatong naman, mayroon namang mga puno ng kahoy na pwede pagkunan ng panggatong. So yun, sobrang mag-a-adjust ka talaga sa kinasanayan mo sa Cavite, sa pero wala eh. Dito rin naman ako lumaki, so alam ko na itong style na to. So nakatira lang naman ako sa Cavite kasi nandun yung ate ko. Tapos bumalik ako dito, so parang hindi na siya bago sa akin. So ang nag-a-adjust lang ako kasi nga may baby ako. So dun ako nag-a-adjust. Dun ako masyadong nahirapan. Pero dahil sa parents ko, dahil kay sa mama at papa ko na tumutulong sa akin, sumusuporta sa akin. So ayun. So dyan, okay, balik na tayo sa ginagawa ko. So ayan, nag-aano na ako. Nagpapa-apoy na ako kasi nga maglulugaw na tayo mga mima kasi anong oras na yan? I think it's 6:30 kasi ilang minutes din, medyo matagal din magpaluto ng lugaw kasi gusto ko yung latang-lata na talaga siya. Kasi mahirap pag hindi latang-lata kasi maarte si baby. Kapag na-feel yung medyo matigas, niluluwa niya din. So, ayun, kinakailangan mong palambutin as much as possible talaga. Pinapalambot ko talaga siya. So, pagpasensyahan niyo na rin yung lutuan namin kasi pang probinsya talaga siya. So, ayun, simpleng pamumuhay na ika nila. So, ayun. So, hanggang dyan lang muna tayo for now. Daily vlog ko. Daily routine namin ni baby. So, bye for now mga